Inaabangan na muling pagbubukas ng Rafah border crossing sa Egypt para makalikas na mga naiipit sa giyera sa Gaza. At para sa update kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po, Yusek De Vega, si Maris po ito at live po tayo sa Unang Balita. Magandang umaga, Maris. Una po sa lahat, linawin ko lang po, itong Rafah crossing border ay pagkatapos initially buksan, sinasara po ba siya at kailangang buksan lang ulit kung sakasakaling meron silang papayagang makatawid mula sa Gaza? Nakabukas to temporarily, hindi nagsasara, nakabukas. Kaso, hindi to nakabukas para kahit kanino man, Alright. kahit sino lang na naghihintay tatawid. Kailangan may approval sa listahan. Nilista nila araw-araw may lumalabas ng listahan ng sinong makakatawid. Alright, sabi po kasi ng isang opisyal sa Gaza, sa mas maraming foreign passport holders ang kasama sa papayagang makatawid. Kasama na po ba rito yung mga iba pang nating kababayan at ilan po ba sila? Kasi I understand initially sinabi 136. Lahat po ba ito ay posibleng makauwi at lahat po sila gusto bang mag-cross dun sa border? Opo. Umpisa ko muna sa kababayan natin. 136, may kasamang dalawang doktor or medical workers ng Doctors Without Borders na nakalusot na sila kasi nakatawid na sila. Yes, sir. Dahil sila yung una, mga international organization. So 134 pa ang Filipinos na titira sa Gaza Strip. At 115 ang gustong tumawid. Kasama po yung mga Pilipino dyan sa 7,000 plus. Kaya ang problema, hindi lahat pwedeng papasukin sabay-sabay. Kaya ginagawa nila everyday mga 500 or 600 ang pinapapasok. Usually by nationalities. Kunyari kapon, US, pinapasok. Nagigipag-diplomatic representations tayo with Israel and Egypt para bigyan ng priority Filipinos. We hope to have good news by this weekend. Bakit po limitado lang yung pinapapasok sa border? Sabi niyo po mga around 500 a day. 500. Inaakit to 600 daw, no? 500 to 600. Sabihin natin 600. Kung 7,000 plus yan, abot ng 2 linggo halos para makalusot lahat, no? Lahat ng mga dayuhan, lahat ng mga gustong lumusot, no? Makalusot, makadaan, no? Makatawid. Bakit? Para hindi magulo, para orderly. Para orderly, parang airport yan eh. Parang yung pag magbo-board ka ng aeroplano. Tapos, limitado ang pwedeng maproseso. Kasi pag pinatawid kayo, darating kayo sa Egypt side. Pag nasa Egypt side, ipoproseso naman yung inyong transit visa. Para hindi na tumagal na tulad na nangyari nun sa Sudan, yung lumulusot through the southern part of Egypt. Tapos, minsan may mga tumagal ng ilang araw. Biro mo sa desierto, ilang araw sila. Ngayon, pag tawid mo, same day, makukuha mo na yung permit mo para makapasok na ng Egypt. Yusek, ano po yung chances na mabigyang priority sa pila ang mga Pilipino? We'd like to think mataas ang mga chances, no? Ang ating posibilidad na bigyan dahil kaibigan tayo ng Israel, tulad ng sinabi ni President Bongbong Marcos at ng Egypt, at nakikiusap tayo ng gusto sa kanila dahil meron tayong mga diplomatic representations with them. Hindi ko masasabi kung kailan, pero we're hopeful, confident within a few days. Hindi tayong tatagal ng 2 linggo doon o 10 araw makakalusot din ng ating mga kababayan. Hopefully, no? And Undersecretary, kung sakasakali, isang batch lang po ba makakakross yung 115 na mga Pilipino na gustong makakross papuntang Egypt? Isang batch na lang po sila, sabay-sabay na? Yes, ganun dapat. Kasi 136 ngayon 134. Yes. Filipino names. Sinamnit natin sa Israel at Egypt, lahat yan. Kahit Yung na hindi 134. Kahit na yung mga ayaw magdisinidol, may iwan. Mga 19 sila, sabi na as of now, may iwan sila. Sinamnit natin lahat, pati na rin binigay natin yung pangalan ng mga asawa nila, kung baka sakali na payagan din sumama yung Palestinian spouses. And the idea is dapat sabay. Yes, okay. Kaya inaayos ng ating embahada na
sa ating mga kababayan kasi kakontak nila lahat, no? Get ready at any moment kasi baka today, tomorrow, Sunday, ganyan, baka sabihin na, okay, lahat ng Pilipino lusot. So, handa naman sila, ng mga kababayan natin. Alright. Pag sinabing tawid, tatawid sila. So nako-contact pa rin natin yung mga kababayan natin na gustong mag-cross dun sa border. Kumusta po sila at gaano sila kalayo from the border itself para kung sakaling sinabi na ngayon, pwede na gaano katagal sila makakapunta agad at makaka-cross? Well, yung iba nasa labas. Almost 60 of them nasa, baka dumadami, no? Doon lang sa labas ng crossing mismo, along with thousands of other people, no? Yung iba, nasa ibang mga lugar sa Southern Gaza, sa mga konti mga apartments doon or what. Lahat yan malapit, within 15 minutes, 20 minutes or less, nandun na sa crossing. Kumusta po yung lagay nila? Binibigyan naman tayo ng advance notice, no? Kunyari, araw-araw nagbubukas yung gate mga 9 a.m. Alright. Okay? Tapos sasabihin naman nila with hours notice, ito, yan, para mapunta na doon. Kalagayan nila, okay, hindi 100% kalagayan nila. They are uninjured. Wala pang, hindi natin inaasahan, no? Walang namatay, walang injured, walang affected. Well, lahat sila affected emotionally, no? Kulang yung kanilang food, water. Meron, pero tinitipid. So, it's not ideal. Kailangan makalusot na. Yun ay isang dahilan na pinaparating natin sa mga inaukulan doon sa sa Gaza crossing. So, they are all right but not under the best condition. No, gera to, gera. So, ganun po. Alright. What is more important is ligtas naman sila. Pero malihis lang tayo ng bahagya, Undersecretary. Ngayon po, babalik sa Pilipinas, yung ilan nating mga kababayan mula sa Lebanon. Nadagdagan po ba yung mga humiling ng voluntary repatriation? Hindi pa po. Well, ang last listahan ko, 165 ang humingi. Pero remember, dahil nyo, ang oras ngayon sa Lebanon, mga either 2:16 o 1:16 ng umaga. So, mamayang hapon, Philippine time, meron na tayong bagong report from the embassy. I think dadami yan. Dadami po. At saka sa Israel din at sa West Bank. Sa Israel, by the way, merong uuwi sa November 6. Okay. Yung mga hindi pa po nare-repatriate dun sa Lebanon, nasa ligtas naman po silang kalagayan, Undersecretary? Awan ng Diyos, nasa ligtas ng kalagayan dahil nga hindi pa nagkakaroon ng full-scale war sa Lebanon. Yung nangyayari sa Southern Lebanon kung saan may mga Hezbollah na bumabaril ng rockets ng Israel, palagi nangyayari yan buong taon. Tapos babawi yung Israel. So yung kinasanayan na nila yan. Pero yung mga main cities kung saan ating mga bayan, like Beirut, no, yung kapital, kabisera ng Lebanon, well, walang gera eh. So nasa mahusis lang condition except nananawagan pa rin tayo sa kanila mag-voluntary repatriate kasi tense ang situation. No? Nakikita nyo sa international news na iba't ibang mga bansa tutol sa ginagawa ng Israel. Kaya kahit pa rin natin mga kababayan habang may repatriation program, i-take advantage. Alright, Yusek, sa Israel naman po tayo, may plano raw po ang DFA na itaas yung alert level sa ilang mga lugar doon. Kailan po ito ipatutupad at saan-saang lugar kung sakasakali, Undersecretary? Well, hinihintay namin yung recommendation ni Ambassador Judy Lailo at hindi sa buong Israel yan kung mangyari man yan. It would happen sa northern Israel, no? Kasi para lang ipaalala yung mga kababayan doon na evacuate yung area nun. Wala naman tayong travel ban na may yung Israel nakiusap sa atin kasi merong mga agricultural scholars na hindi pa nakakalabas kasi meron silang binibigyan na training, no, sa mga agriculture students. Hindi man natin binaban yung mga Pilipino, no? So except wag lang sa certain areas. We will, hindi pa namin i-announce ngayon, no? Hinihintay pa namin yung report ng embassy. Siguro next week kung lumala ang sitwasyon sa Northern Israel.
Alright. Maraming salamat po, DFA Undersecretary Eduardo De Vega. And we're of course wishing you all the best, especially sa mga diplomatic connections po natin para makalusot na ang mga kababayan natin sa Rafah salamat boarding po. sa Egypt. Ingat Thank po. you po. Good morning. God bless. Good morning. Thank you. Good morning. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.